Balak mo ba mag-start ng motovlogging at content creation this 2025? Ito yung mga bagay na ginagamit ko sa paggawa ng content. Tara, samahan niyo ako. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, isang mabilisang vlog lang yung gagawin natin kasi sobrang dami ko talaga nare-receive na questions or nababasang questions regarding sa ano nga ba yung camera na ginagamit natin, ano nga ba yung intercom, paano nga ba naririnig yung pasahero, and paano nga ba tayo nagbablog. So, may ginawa na akong video dito before pero for today's vlog, sige, himay-himayin natin siya. And mabilisan lang to kasi sobrang para masagot ko na lang din talaga kasi yung mga tanong ninyo and para din to sa mga gustong mag-start ng motovlogging or pagiging content creator this 2025. So hindi ko siya masyadong i-specify yung kung paano gumawa ng account. So, unang-una kong tip pag nag-start kayo ng motovlogging or content creation this 2025, syempre dapat gusto nyo yung ginagawa nyo kasi kung isipin nyo kagad ay pera, eh walang pararatingan yung ganun mga tal. Is dapat mahal nyo yung gagawin nyo or mahal nyo yung ginagawa nyo para eventually, just in case, dumating man sa point na kumita na kayo, at least kahit paano, diba? Mas masarap sa pakiramdam yung ganun. And ngayon, i-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung gamit ko na camera and mga materials ko sa ginagamit sa pag-vlog natin. And para na rin masagot yung questions niyo kasi sobrang talagang daming tanong or daming comment, kaya hindi ko na rin talaga maisa-isa. So ngayon, ginawan ko na rin siya ng vlog. First of all, syempre, ano nga ba yung ginagamit natin na mic? Kasi sa totoo lang, ang pinaka-importante talaga na para sa akin ang pinaka-importante na material sa pag-vlog is yung clear na boses. Kumbaga parang mas maganda na yung malinaw yung boses mo kaysa sa maganda nga yung camera pero pangit naman yung boses. Parang ganun lang yun mga tol. Yung ginagamit natin na mic is Racing Boy. So i-PM nyo lang siya sa FB page. Ito yung FB page niya. Pwede kayong magpa-personalize and pwede nyo itanong kung ano nga ba yung mga pwedeng mic para sa camera ninyo. Kasi nagko-customize din si Racing Boy. So ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gumagana or paano nga ba narinig sa camera yung boses ng pasero pag tumatawag tayo. Saan ang Jollibee? Jollibee tao. Hello po, ma'am sa ano po? Hello. Hello ma'am. Pa? Ay na. Hello po? Hello po, nasan po kayo? Nandito po ako ma'am. Tama po ba? Jollibee Tower? Yes. Saan po ba? So ito yung mic na ginagamit natin. Ang tawag dito is ICC mic. Ito yung mic. Ito yung pinaka-mic na sumasagap ng boses natin. And ito naman yung ito yung sumasagap naman ng boses ng pasahero natin. So ang setup nito is ito yung sa bibig natin tapos ilalagay natin to sa speaker ng intercom natin. Kaya pag nagsasalita ako, kung nakikita ninyo, naririnig din yung pasahero. So yan. So ito yung mic ni Racing Boy. So i-PM nyo na lang siya sa FB page kung gusto nyong bumili or gusto nyong magpa-customize ng mic. So second, yung ginagamit natin na intercom. So yan. Ito yung intercom na ginagamit natin. Ang brand niya is Jabber J4. I mean Jabber J4 yung ano niya. So itong intercom na to, sobrang subok ko na dahil sobrang ganda ng bass talaga nito. And sa totoo lang medyo pricey pero worth the price naman pag binili niyo kasi ang presyo nito is nasa 4,500. Pero kung gusto niyo naman bumili ng medyo cheaper, meron din ino-offer si Jabber na tag 3,000. Tapos meron din siyang Bluetooth na tago 1,200. So i-check niyo na lang yung page nila, ito yung page niya. So i-PM niyo na lang sila. So ito yung intercom na ginagamit natin. So ayan na, para at least alam niyo na yung intercom na ginagamit natin. Ngayon naman sa camera. So yung camera na ginagamit natin, ito mismo, itong camera na ginagamit natin ngayon. Ngayon built-in mic lang yung ginagamit ko dito itong pagsasalita ko nito. Sa totoo lang, nag-start ako from Osmo Action 1 tapos nag-upgrade ako into Osmo Action 4. And kung sa quality ng camera, sobrang ganda talaga ng Osmo Action 4. So ito yung ginagamit natin ngayon and medyo low light. Kung makikita ninyo, malinaw na malinaw pa rin yung camera niya. Para sa mga gustong mag-start ng vlog, I highly advise talaga na bumili kayo. Kung may budget man kayo, mas maigi na yung bumili kayo ng ganitong brand or yung itong DJI Osmo Action 4 kasi dito rin ako nag-start. So yun. Usapang edit naman, usapang editing software, yung ginagamit ko is CapCut and naka-pro ako.
So, ang ginawa ko lang naman kasi nag-aral lang din ako sa YouTube ng mga transition, ng mga yung mga paano nga ba yung mga tunog. Sobrang useful talaga ng CapCut and sobrang beginner friendly yung CapCut dahil sobrang daling mag-edit. So, naka-pro po ako dyan, nagbabayad po ako dyan monthly na I think nasa 400 plus para magamit ko or yung mga ano nila, yung mga para ma-unlock yung mga features na mas magaganda. Mga like transition, yung mga color grading, mga ganun. Last but not the least, ano nga ba yung ginagamit natin na background music? Sobrang daming nagtatanong nito. Ang ginagamit ko po na background music is epidemic.com. I-check nyo na lang po, ilalagay ko na lang dito. So, yung Epidemic na yun is nakasubscribe ako. Pwede nyo naman po siyang gamitin pag, kumaga parang, kung hindi nyo siya gagamitin as, kumaga parang income. Ngayon, kung gagamitin nyo po siya or kung mag-generate ng income yung mga videos mo using that music, kailangan nyo po siyang magbayad or kailangan nyo pong magbayad. So, ang 1 year na bayad ko po is nasa 5,000 to 6,000 depende ata sa palitan. So, most probably siguro mga 5,000 plus ata. So, yan. Ang pinaka-importante po talaga is kailangan mahal mo talaga yung ginagawa mo or yung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto or kung hindi mo mahal, maiinip ka sa proseso and mawawalan ka ng gana sa mga gagawin mo. So, yun lang yun mga tol. And gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi syempre gusto ko lang din i-share yung na-experience ko sa content creation sa inyo, sa mga interesado na gumawa ng content this 2025. Goal ko lang din po pala is mamili kayong niche kung ano nga ba talaga yung gusto nyo. Like motovlogging, nasa motovlogging talaga kayo, yun talaga. Nasa luto kayo, yun talagang fokusan nyo. Nasa car vlog kayo, fokusan niyo yung car vlog niyo. Hanapin mo siya kung ano ba talaga yung gusto mo or mag-focus ka sa isang niche na alam mo na kaya mo at gusto mong gawin. And I hope sana matapos na yung mga questions kasi at least kahit paano nagawa na natin siya ng vlog and nasagot ko na po yung mga questions regarding dito sa mga ginagamit natin na mga materials sa pag-vlog natin. And maraming salamat kung nakapag-comment dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. Para sa may mga questions, i-comment nyo. Sige, itatry ko siyang sagutin lahat kung ano nga ba yung mga pwede kong maitulong sa inyo or isali kayo sa group natin para just in case masagot natin yan. So, yun. Maraming salamat and this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.